Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang malaking balita na galing mismo sa Wisdom Tree kung saan binansagan nila sa XRP bilang isang tactical onshore play para sa institutional portfolios. Sa madaling salita, si XRP ay nakikita na ngayon ng malalaking kumpanya at institution bilang isang mahalagang bahagi ng kanilang mga financial strategy. Hindi lang basta crypto, kundi isang instrumento na maaaring magbigay ng advantage sa mabilis na pagbabago ng market. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At simulan po natin sa kung ano po ba ang ibig sabihin ng tactical onshore play para kay XRP. Yan, kapag sinabing tactical onshore, tactical onshore play, ang ibig sabihin nito ay may tiwala ang mga institution kay XRP bilang isang asset na pwedeng gamitin mismo sa loob ng regulated at legal na market. Hindi na kailangan gumamit ng offshore platforms na kadalasan ay may mataas na risk. Kaya ang epekto po nito sa presyo ni XRP ay maaaring magdala ng mas mataas na demand dahil kapag mas maraming institution ang gumagamit sa kanya sa regulated market ay mas mataas ang kumpiyansa ng mga traders at saka investors. Ayan. Ano naman po ang papel ng CME listed XRP futures sa bagong development na ito? Ang paglabas po ng XRP futures sa CME ay isang game changer. Ang CME or Chicago Mercantile Exchange ay isa sa pinaka-respetadong platform pagdating sa futures trading. Dahil dito, nagkakaroon ng pagkakataon ang mga institutional traders na makapasok sa tinatawag na basis opportunities nang hindi dumadaan sa offshore venues. Ang epekto po nito ay mas maraming liquidity at mas regulated na galaw para kay XRP. Kapag mas marami po ang gumagamit ng futures product ng isang crypto, madalas ay nagiging mas stable ang presyo nito at tumataas ang interest ng mga malalaking players. Ayan, meron pong pinost dito si Smoke. Ayan, sa kanyang X account. Yan, sabi niya rito, just in August 19, 2025, Wisdom Tree calls XRP the tactical onshore play for institutional portfolios. XRP documented as a top focus for sophisticated investors. Yan, meron po siyang mga documents na present dito. Yan, institutional alpha and crypto. At yan, sabi rito, XRP is the tactical onshore play. With CME listed XRP futures now live, institutional traders can tap into basis opportunities without touching offshore venues. Fully onshore access makes XRP a viable instrument for tactical basis yield harvesting, particularly in fast-moving market regimes. Ayan yung documentation na inilabas ni Smoke. Ayan, para suportahan yung kanyang pinost dito. Ayan, ano naman ang tinatawag na basis trading at paano po ito konektado kay XRP? Yan, basis trading ay isa po itong strategy kung saan ang isang trader ay bumibili ng spot market asset kasabay ng pag-short. Yan, pag-short ng futures market. Ang layunin nito ay kunin po yung yield or tubo mula sa pagkakaiba ng presyo sa spot at futures market hanggang mag-converge po sila sa expiry. Kapag ginamit kay XRP ang ganitong strategy, nagiging attractive po siya sa mga institution na naghahanap ng mas maayos at regulated na paraan para kumita sa mabilis na galawan ng market. Ang epekto po nito ay mas tumataas ang activities at saka trading volume kay XRP na posibleng magdulot ng pagtaas sa kanyang presyo.
Ngayon ay bakit mas gusto ng mga institution ang CME futures kaysa offshore venues? Ayan. Check ulit natin yung documentation na yan. Karamihan po kasi sa mga institution ay tumitingin sa CME dahil ito ay may tinatawag pong depth, liquidity at saka regulatory safeguards. Ang offshore platforms gaya po ni Binance o Bybit ay may flexibility at saka leverage, pero mas mataas po ang risk at mas mababa ang proteksyon. Kung ang mas maraming institution ay lilipat po sa CME listed products, lalo na kay XRP, magkakaroon po siya ng mas matibay na reputasyon bilang isang ligtas na investment tool. Kapag mas ligtas ang tingin ng market sa kanya, mas lalaki po ang chance na tumaas ang kanyang market adoption at saka presyo. Ngayon ay paano po ikinumpara itong si XRP kay Bitcoin, Ethereum at saka Solana? Yan, ayon po sa Wisdom Tree ay may kanya-kanyang role ang bawat asset sa institutional strategy. Si Bitcoin ang pinakamatandang standard na ginagamit bilang digital gold. Si Ethereum naman ay ginagamit bilang complement kay Bitcoin dahil sa kanyang staking benefits. Si Solana ay kilala bilang high volatility yield enhancer. Ngunit ang unique po na papel ni XRP ay ang pagiging tactical onshore option para sa basis trades. Ibig sabihin ay siya ang nakikitang pinakaakma para sa regulated at mabilis na galawan ng market. Kung tataas po ang value ng institutional trust kay XRP, maaaring mas madalas po siyang isama sa mga portfolio katabi ni Bitcoin at saka Ethereum. Ngayon ay paano po nakakaapekto ang perpetual futures at saka funding rates kay XRP? Sa report po ng Wisdom Tree, ipinaliwanag nila na ang perpetual futures ay gumagamit ng funding mechanism para i-balance ang presyo kumpara sa spot market. Nakadepende po ito sa kung ang market ay bullish o bearish. Ipinapakita rin nila ang mga funding rate table kung saan makikita ang pagkakaiba-iba sa mga exchanges tulad po ng kay Binance, OKX at Bybit para kay Bitcoin, Ethereum, Solana at XRP. Dahil dito makikita na volatile pa rin ang rates at malaking bagay ang market sentiment. Kapag mas stable po ang funding rates ni XRP sa regulated CME, mas dadami ang gagamit nito kumpara sa offshore exchanges na may mataas na risk. Yan, bilang panghuli ay ano naman ang reaksyon ng XRP community sa balitang ito. Ayon po sa isang user na si ArmyGoo589, matagal nang sinasabi ng XRP community na hindi lang siya basta speculative coin kundi bahagi ng infrastructure ng bagong financial system. Ang kumpirmasyon mula sa Wisdom Tree ay para bang validation ng matagal nilang ipinaglalaban. Ang epekto po nito ay mas malakas ang loob ng mga XRP holders dahil kung ang malalaking institution ay nakikita na si XRP bilang essential asset, ibig sabihin ay tataas ang kanyang status sa buong crypto ecosystem. Yan, bilang panghuli, kung titignan po natin ang buong picture, malinaw na ang position po ni XRP sa institutional world ay nagiging mas matibay. Ang pagpasok po niya sa CME listed futures ay nagbibigay ng daan para mas maging attractive po siya sa malalaking investors. Ang pagiging tactical onshore play ay nagpapakita na siya ay hindi lamang isang ordinaryong crypto kundi isang asset na kayang magbigay ng stability at opportunities sa regulated markets. Kung magpapatuloy po ang ganitong development, posibleng mas lumakas pa si XRP at unti-unti siyang ituring na kasing bigat
ni Bitcoin at Ethereum sa institutional level. Kaya masasabi po natin na ang hakbang na ito mula sa Wisdom Tree ay isa na namang malaking milestone para kay XRP at para sa buong crypto market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.